Yun guys, nakita niyo yung mga bitak dito sa pader. So itong makikita nyo yung bitak na to, yung pinakita ko sa video, ay ulit-ulitin natin yan, lalagyan natin ng waterproofing. Para guys, pumasok sa loob yung waterproofing, parang mapupuno siya at magsasarado na yan guys. So hindi natin lalagyan ito ng waterproofing, ay yan, papasok ang tubig yan pag tagulan. Napuno na ng tubig yan, maghahanap na yan sa mga kisame kung saan siya lalabas. Guys, subok ko na yan. Matagal na tayong gumagawa ng mga gantong pader. Nagtatanong sa atin yung mga customer natin kung bakit daw namamasa sa loob sa kanilang bahay. So yun guys, ang nire-recommend ko ay nag-waterproofing ako sa labas. Yan, kailangan lahat ng mga bitak na yan guys na pinakita ko sa video ay kailangan masaraduhan natin yon. Ulit-ulitin natin yun guys hanggang sa mapantay yung bitak niya, mawala yung bitak. So yun guys, marami na tayong napinturahan kanina. Naumpisa na natin guys, inong umaga ay nakakalahati na natin to guys tong pader na to. So bago natin iwanan guys, inulit-ulit natin, pinakapalan natin hanggang sa mabura yung mga guhit ng mga bitak. Mag-i-start na naman po tayo guys. Yun guys, ito yung mga bitak, malapit na magsarado. So lahat ng nakikita natin guys ng mga bitak, inuulit-ulit natin. Bago natin guys iwanan, kailangan saradong-sarado na siya. Ito may natira pa guys, ang 2 galon na ito. Kailangan kasi guys, kaka-waterproofing natin ay makapal. Huwag natin siyang waterproofing na manipis kasi yung mga dating mga butas ay hindi gano'ng matatakpan. Sayang naman guys yung trabaho. Kailangan siguraduhin natin na maayos yung gawa natin guys. Ito, bago tayo lumipat sa kabila ay ulitin na naman natin uli yung mga bitak dito. So yun guys, binubutas natin tong lalagyan ng halaman kasi dito mataba yung halaman. So meron siya ditong plant box na nakapatong. Bubutasin natin guys, ibabaw natin yung plant box. Bubutasin natin yung plant box, hahatiin natin sa gitna para yung lupa niya, ay yung ugat niya makapasok dito sa natural na lupa. So ito guys, bubutasin muna natin.
So dito guys, ang laki ng butas kapag umulan, papasok ang tubig dito. Dapat sinisilant yan. Pag tayo guys gumagawa guys, sinisilat natin yan guys para walang papasok na tubig. So ito sisilat natin guys. Yan guys, nakasilat na para kahit umulan siya, hindi papasukin yung PVC ng tubig. Kasi nung kanina, nung binuksan natin yung PVC, ang daming tubig, puno guys ang tubig. Doon magsisimula yung shorted ng mga ilaw. So ito guys, sinigurado na natin, pati yung PVC sa baba, yung dugtungan natin ay nilagyan natin ng Neltex para siguradong hindi papasok ang tubig. Patigasin muna ng konti natin yan guys bago natin ilagay yung mga ilaw. Dito guys, yung kinabit nilang ilaw na LED, pinailalim nila. So yun ito, duda ko guys, hindi na umiilaw to. Kung mapapansin nyo, dito banda ay nag-ground ako nung sinichipinggan ko. Ayan o, kikita nyo o. Yan guys, shorted na. Ayan, itim na o, sunog na. Butit at pinaalis ng may-ari ito. Kundi balang araw ay may tubig dito, baka dito sila makuryente. Pagpasok nila basa ay umuulan, baka dito pa sila makuryente. Dito guys, sa aking anak na ginagawang gate, ay hindi ko pa kinakabit yung pinaka-LED niya. So ginawa ko, sabi ko sa anak ko, na ay huwag ka munang bibili ng ganitong LED kasi ito ay pinapasok ng tubig. Meron ito guys na nabibili talaga na solid wire. Solid talaga, parang siyang bilog na level hose. Yun yung ginagamit sa mga highway kung sila ay nagbubungkal. Kasi guys, kahit maulan araw yun, okay yun. Nakasilyado yung ganito niya. Pakikita ko sa inyo guys, dito siya nakakabit. Yan. Okay yung basa-basa guys, maglalagay ng LED sa baba. Kasi kailangan ay wala siyang putol. Kailangan nakataas yung pinaka-outlet niya. Kailangan nakasilyado, may waterproofing yun, at meron siyang gasket na hindi napapasok ang tubig. Makikita nyo guys yung hindi pinasok ang tubig, yan ay malinaw. Itong kabila ay, ayun na guys oh, wala na. Sunog na. At yung pinagbaklasan guys ng aluminum, kung mapapansin nyo guys. Ito guys oh, yung tinanggal natin na pinatong nilang aluminum guys, yan oh. May mga langgam na, ay may bahay na ng anay. Butit na lang guys at pinatanggal niya to.
Kasi wala na talaga. Konting ganyan ka lang, oh. Tanggal na. So ito guys, gagawin natin, sisinsila natin ng konti ito para mas solid na matanggal yung mga bahay ng mga ani at langgam dyan. Ito yung pinakasakit niya. May kuryente. May kuryente. So ganyan na muna natin siya. Kasi na muna natin yan. So yun guys, kung mapapansin nyo guys, lagay tayo ng flat bar dito guys. Yan. Mula dun guys sa may gate nya hanggang dito sa may sukat na 152 inches. May abang tayo guys na flat bar. Ang layo niya ay 16. Yan natin guys ilalagay yung railing ng sliding gate. Para hindi na tayo magbabarena, iwe-welding na lang natin dyan. Kasi yung iba naman, walang abang ay binabarena. Na paano pag nabulok yung tornilyo, yung screw. Ito guys, hindi na mabubulok to at nakabaon yung bakal niya. Ito, magbubuhos mo ng ulit. guys, ito yung pinakailaw ng service door sa pinakailalim. Kung mapapansin nyo guys, sunog na. So gagawin natin ito guys, puputulin na lang natin ito. Dito guys, ang junction box nya. Kasi delikado po ito, makakadisgrasya to ng tao.
So yun guys, tatanggalin na natin yung connection niyan. So dito naman tayo sa junction box niya. Guys, tinanggal natin yung pinakalinya nito, yung pinaka LED niya sa ilalim. Inat na natin dito guys, tinanggal na natin dito. At nilagyan natin ng sealant guys. Hindi papasok ang tubig. Kasi tinakip nila ay cover lang. Pag umuulan, sisiksik ang mga tubig dun sa loob ng mga PVC. So yun guys, okay na to. Dito wala nang gawin guys. Oh. Tumawak tayo sa lupa, wala na. Kasi kanina ay ang lakas ng ground. Delikado yun, nakaka-kuryente, mamaya umuulan. Delikado, kaya pinat na natin ito guys. So ito, okay na. So yun guys, nayari na natin yung takip ng pinaka-kanal niya. Tinuturahan natin siya ng epoxy primer. Naka-3 patong tayo guys. Kasi mas maganda, lagi kong inulit guys, pag tayo nagpipintura ay kakapalan natin. Kasi minsan dyan nagsisimula yung kalawang. So yun guys, ito na, okay na, nakakabit na siya. So ilalak na natin. Yun, nakalak na siya guys. So yun guys, nayari na natin tong Tahangono guys sa subdivision. So ito guys ay nagpagawa rin siya ng rampa niya. Yan, kung mapapansin nyo guys, yari na siya. So ang request niya ay ayaw niya ng may tiles, gusto niya ay simento lang. At ang gusto niya guys ay lagyan lang din siya ng kanal. Ito guys yung ginawa nating kanal, kasi pag nagkakaroon sila ng sasakyan ay dumadaloy sa kalsada. So ayaw niya. So ito guys, nilagyan din natin siya ng kanal. Mapapansin nyo guys, napakaganda ng pagkakagawa. So ito guys, ang kulang nilang nito ay tatanim na lang namin yung halaman na dun sa plant box na tinanggal namin. So inatay ko na lang yung nagdidilig dito ng halaman nila. At yung pala guys, yung kanyang bermuda ay nagdaga natin ng lupa para bumagay naman dun sa ginawa natin na pathway. Yan guys, mapapansin nyo.
Yun guys, okay na ito.